Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, hindi pa natatapos ang problema sa road rage. Abay nadagdagan na naman ang makasunod na deadly road tragedies. Alam nyo ba yan? Nabalitaan nyo na ba yan? Abay sa mga kaso ng road rage, sinususpindi lamang ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng mga kasangkot sa kamote drivers. Sang-ayon ka ba dyan, kapanalig? Noong nakalipas na linggo, 12 katao na kinabibilangan ng 4 na taong gulang na bata ang nasawi at 28 katao ang nasugatan ng banggaan ng lumaragasang pampasaherong bus at 3 kotse at isang closed van sa toll plaza sa ECTEX, northbound. Sinasabing nakaidlip ang bus driver habang nagmamaneho na nagresulta ng matinding trahedya. Kasunod naman ito, 2 ang namatay, nakabilang ang isang 5 taong gulang na batang babae habang 4 ang nasugatan ng sagasaan ng isang humaharurot na SUV, ang bollards o vehicle barriers sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1. Siyempre, kapanalig, kapag may aksidente, may biglang investigasyon. Inaalam na ng mga otoridad kung sino ang nagpagawa ng mga depektibong protective bollards na nagresulta sa pagkamatay ng 2 tao. Abay, akalain mo, kapanalig, kung hindi depektibo ang bollards, wala sanang namatay. Kaya, kapanalig, dahil nga sa sunod-sunod na aksidente, minumungkahay ng pamahalaan na sa ilalim sa drug test kada linggo ang lahat ng tsuper ng public utility vehicles upang maiwasan nga ang aksidente sa daan. Pero, kapanalig, hindi ito ang sagot sa problema. Ang bus driver na sumagasa sa mga sasakyan sa ECTEX ay negatibo sa drug test. So, saan ang problema? Kapanalig. Ang totoo lang, ang problema ay ang pagkakaloob ng LTO ng driver's license. Marami sa nabigyan ng lisensya ay mga kamote driver. Walang karapatan. Hindi karapat-dapat na bigyan ng lisensya. Abay napapanahon na, isaalang-alang ng LTO ang karakter, pag-uugali, personalidad ng isang mamamayan na naghahangad na magmaneho ng alinmang uri ng sasakyan, pampasahero man o pampribado. Nararapat sa isang tsuper ay responsable, may disiplina, may pagkapahalaga at malasakit sa kanyang mga pasahero at pagkumbaba, mahaba ang pasensya. Sumusunod sa mga batas sa lansangan at importante din na gawing accountable ng Department of Transportation ang mga may-ari ng PUV sa roadworthiness ng mga sasakyan. Mahigpit na ipinatupad ng DOTR ang Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Ang batas trapiko ay dapat ipatupad ng iba't ibang law enforcement agency. Hindi ang pangungutong, under-the-table transaction sa pagkuha ng driver's license, issuance ng mga prangkisa. Kapanalig, huwag kang mag-alala. Nangako naman si PBBM na magpapatupad ng reforma sa transport system ng bansa upang matigil na ang mga aksidente sa lansangan na nagbubuwis ng buhay. Yun nga lang, anong reforma kaya ang kanilang ikakasa? Abangan po natin. Kaya kapanalig, lagi nating isabuhay ang pagdarasal para sa ating kaligtasan. Sa ating mga paglalakbay, isa puso natin ang Proverbs 3:6. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Napakahalaga ng buhay ng tao. Sagrado ang buhay ng tao. Nilikha tayo. Nakawangis ng Diyos. Naway pagpahalagahan po natin ang tao sa ating pagmamaneho. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.